Hello, beautiful people, lalo na sa mga may kapansanan sa paningin. Ayun, kami ay naririto ulit para ah, sa celebration ng Father's Day. Alam naman natin na Father's Day na at napaka napaka-inam para tayo ay makinig sa isang experience ng isang dakilang ama na may kapansanan sa paningin. Ngayon kasama ko nga pala ay si Annabel, ang ating pro project manager. At ako nga pala si Koy Triviana, ang Vice President ng PNSB Alumni Organization. Yun, Ma'am Annabel, good afternoon. Hi, good afternoon po everyone. So nandito naman po ang PNSB Alumni Organization para nga po sa ating Father's Day special at tayo magkakaroon ng featured ah, father para po sa this year. Siyempre, every year naman meron tayong Father's Day na celebrate, di ba Kuya Koy? So, Yes. actually kasama din po namin sa team na ito si Ate Menchi, but unfortunately, hindi natin siguro siya makakasama or baka hahapon na lang siya later. So, excited ka na ba Kuya Koy para sa ating interview ngayon? Oo naman. Ito Wow, ay sige. isang experience naman natin na makakausap ng isang dakilang tatay, di ba? Oo nga eh. Sana ikaw din, no? Dakilang tatay. Oo naman. Taga sumagot eh. So, So, so Siyempre, ayan pag po. may tanong, may sagot, di ba? So ayan, Kuya Koy, bago tayo mag-start at bago natin papasukin ang ating special Father's Day, ano man tawag doon? Guest, special guest. Yes. So, yan, nandito muna. Pakinggan muna natin ang mga konting detalye at introduction. Wait. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating Father's Day special ngayon, makakasama natin ang isang kahangahangang ama na sa kabila ng kapansanan sa paningin, ay matagumpay na hinarap ang mga hamon ng pagiging magulang. Samahan ninyo kami at tuklasin natin ang kanyang mga natatanging karanasan, ang saya at pagsubok ng pagiging ama, at ang mga mahalagang aral na kanyang natutunan. Ipagdiwang natin ang lakas at dedikasyon ng kahangahangang tatay na ito. Narito at ating kilalanin, si Mr. Lopez Ananayo. Hi, Lopez. Welcome to the Hello show. Good po. afternoon. Magandang Hello, hapon. Lopez. Yun, Hello si po. Lopez. Hello, Lopez. Ayan, Magandang kumusta hapon sa inyo. Lopez? Yan, Happy Mabuti. Father's Day, first of all. Ayun. Maraming salamat So, naman. mm ayun. At, ayun, salamat sa iyong pagpapaunlak sa ating salamat sa iyong pagpapaunlak sa ating interview, sa ating invitation para sa araw na ito. At Ah, ayun, syempre excited kaming ma-interview ka ngayon at malaman namin ng mga experiences mo sa buhay na pwede naming kapulutan ng inspirasyon at you know, aral, syempre, doon sa mm. mga kapwa natin visually impaired na magulang na rin. Di ba, Kuya Koy? At Ikaw, magiging, Kuya Koy, magulang ka na ba? hindi, isang tatay lang ako. Ayun, parent, ma-parent pala. Hindi, para Talagang maging para magkaroon tayo ng parang basihan, yung huwaran na sa mga magiging tatay pala ang, di ba? Mm, Ayun, para meron tayong ayun. sa huwaran. Mm. Yun. Kaya siguro simulan natin. Lopez, baka pwede mo kaming kwentuhan ng tungkol sa mga personal background. Like, ilan yung kids mo, ilan taon ka na, and yun, anything na about being a father. mm, magandang hapon ulit. Tulad nga na nabanggit ng nag-intro sa atin. Salamat kay AI. No? Ako si Lopez Ananayo, tubong Ifugao. Ako ay 8 taon na sa pagiging ama at ama ng 6 na malulusog na Wow! mga anak. Anim! Da- 2 ron ay babae at ang 4 ay katulad ko. Yan, kaya nakakatakot minsan magloko. Mabugbog tayo no? Pagdating ng araw. Anyways, yun na nga. Ano nga ba yun? Sana ba ako? Ako naman natutuwa nga pala. Nagpapasalamat ako.
Sa kabila ng, hindi naman ako talaga nag-aaral no, sa PNSB. Pero ewan ko ba sa mga ito, ako pa napili. Hindi, wala Maraming naman salamat yun eh. naman at ano. Oo. As Ayan, long thank as you. ikaw may kapansanan sa Bulag. mata. Bulag. Yun ang first Ayun pala certification. Ano ka ba? Totally ka ba o partially? Salamat sa pandemic dahil ako'y naging totally nung nag-pandemic na. Pero Pero dati partially ka. Dati, hindi ko alam kung matatawag na partial yun. Pero I can see colors. Pero bukod dun, wala na. Oh. Wala, mo nagkaroon Pero pa ng nung pandemic. nung nag-pandemic, ayun, may mga vaccine. O, basta, ganun. Pagkatapos ng mga vaccine, pagising ko, ayun. Ang Wala ibig mo na. sabihin, naging totally ka dahil sa vaccine? Hindi, wala akong sinasabi. Basta ganun, nag-pandemic. Tapos nag-vaccine. Tapos, ayun na nga. 2 weeks after nun, pagising ko, ayun, totally blind na. Welcome to the club. So, yun, totally. So, yun doon Sige, nag-umpisa damay-damay yung na pagiging to. totally blind ko. Hindi, pero matanong ko muna, may pagkakaiba ba, malaki ba pagkakaiba nung yung sinasabi mong ikaw ay hindi pa totally ano, tsaka yung pagiging totally mo? May pagkakaiba bang malaki sa yung pamumuhay? Bagamat ako'y bulag pa rin naman, hindi naman din ako sobrang ano. Pero malaking bagay. Alam mo yung kulay, yung Kahit nakikita mo, liwanag malaking lang. bagay. Yung liwanag lang na, Maglalabas ka. malaking bagay. Oo. Kahit siyempre, ako'y may baston pa rin naman, paglabas. Kaya lang, siyempre, alam mo Oo. yung maaninag mo ng konti, malayo pa maaninag mo, at least may chance ka pang maiwasan. Pero ngayon kahit ilaw, hindi ka na nakakakita. Hindi ko na ma-distinguish, parang mist na lang. Ganun. Parang Mist na lang. sabi, Dear, pakipatay mo na yung ilaw. Pinatay ko na, Dear. Ganon. Ay, nako. Hindi. Basta. Okay. Siya na ang nag-check noon kung patay yung ilaw. Kasi trabaho niya yun eh. Bisado mo ni Swiss kung paano itsura ng patay sa buhay. Malamig na yung pagpatay. Ay, basta ganon. Oo. Hindi naman siguro pero gasera sabi ko gamit nga, nyo. Sabi Pag ko yung nga, gasera, pag papatay mo, hihipa mo, tutunog eh. Di ba? Sabi ko nga, may mist. So, para may hint pa rin ng liwanag na may nakikita ko. So, kahit paano. Kaya lang hindi mo na ma-distinguish kung ano ba yung ilaw ba. Basta hindi ka gaya dati. Liwanag lang sa labas. Liwanag lang sa labas. Hindi na ma-distinguish. Ganon. Ganon Okay. na siya. Ayun, sige Lopez. So, yan, proceed tayo, no? So, pwede mo ba kaming bigyan ng, i-describe mo sa amin yung mga karanasan mo nung first time mong maging father? Anong Siyempre, feeling? dahil Yung ako magiging naman ay tatay ka handa. mo na, yung buntis pa lang yung ano mo, mister mo. Nga pala, bago lahat, gusto naming malaman kung ang asawa mo ba ay bulag din? Totally, Ay. partially, gano'n? Oo, bulag na totally na rin. Dati, ganun din sa akin na medyo may nakikita daw. Pero sabi niya, hindi siya nakakita kailanman ng kulay. Pero may liwanag daw dati kahit paano. Ngayon, wala na daw. Pero upon checking ay ganun talaga naman yung pupuntahan ng mata niya. So, baka naintindihan na yun. Na darating ang araw sa kanya, ganun. Magiging totally na rin siya. Maging totally. Ayun, Okay. sige Lopez, pwede mo nang pakisagot yung question natin? Ayan na. Ayan. Ayan na nga. Opo. Hindi, Isama mo na siyempre, rin masaya dyan. naman. Ano yung mga yung mga challenges na siyempre masaya at yung challenges din na hinarap mo kaakibat nung Yeah. ayan. Sige, Sabi go. nga, kuya ko, hindi palaging saya, hindi palaging sarap. Siyempre, masarap ang pagiging ama, at kasi meron ka na rin magiging kapalit sa mundo. Katulad na naranasan ko, no? Masaya. Sabi ko nga, may 6 akong mga anak at masaya naman ako ron. Kaya lang, kakibat nun, mga challenges. Ika nga, siyempre, katulad nung kapag bagong silang pa, yung bata, marami. Siyempre, una-una, kapag palit ng diaper, hindi naman ako dati nagpapalit ng diaper. So, hindi ko alam yan. Nagkarga naman ako ng bata yun. Pero, andali, wait mo na. Anong ginagamit ng diaper? Yung disposable o yung di-clip or di-perdible? Wala na ngayon yung hindi disposable, kuya ko eh. Dati, meron nun. Pero ngayon, puro disposable na. Diaper. Pag newborn, Disposable diaper. puro disposable na ngayon. Pag newborn, wala naman tayo ng pants, puro yung tape lang. So, tape muna. Tape muna. So, Tama. siyempre, hindi mo maiiwasan talagang
malalagyan ng wiwi, ng pupo yung kamay mo. Siyempre, normal yun. Buti na lang, baby pa, hindi mabaho. So, naranasan ko lahat yun. At hindi madali yun. Tapos yung mga anak ko, tigas na malulusog. So, malalakas yan ng bata. Talagang kahit 2-3 days pa lang, talagang, mararang medyo bumabaliktad ng ganun. So, medyo malikot talaga. Hawakan mo, hindi naman po pwedeng malakas din dahil siyempre masasaktan yung bata. So, yun, sa pagdadiaper, plus yung pagising mo sa mga oras na hindi, yung bang kasarapan ng tulog, kinakailangan mong gumising kasi siyempre, ihele mo yung hindi mo nang po pwedeng obligahin si Missy, siyempre, kawawa na pagod. Dinala na nga ng 9 months yung tapos pinanganak pa, siyempre, pagod yun. Ay, So, lahat sana yun. all father ganun, no? Tapos, paglalaba ng mga, hindi ko naman ginagawa. Doon nilalabahan ko damit ko, pero, magamit ang bata, gamit ni Mrs. Kasi siyempre, hindi pa niya kayang. Hindi pa siya pwede. Mga ganun. Tapos, siyempre, habang lumilipas ang panahon, kagapang, tatayo na yung bata. So, nagmumove from place to place, challenge na naman. Siyempre, ang ginagawa ko ngayon, Paano mo hahabulin? Paano malaman? Minsan, tahimik, okay lang kasi naranasan ko yun naman sa dami ng anak ko. So, naranasan ko, iba-iba yan. May tahimik, meron maingay, so malalaman. Matanong sa'yo, Kahit matanong ko, Ross Lopez, wala kayong kasama nung karoon kayo ng first baby? Nung naging first Wala. father ka? Wala. Ang maalala ko na nakasama namin, yung kaibigan ni Mrs. pero umalis din. So, wala talaga. Wala. Practically Kami wala. lang. Wala talaga. So, Kaya mahirap nangyari. tingin mo ba yung blindness mo, naging naka-apekto talaga siya? Ibig sabihin, Para bang- malaking factor ba? Or Nahirapan ka ba dahil sa ikaw ay bulag? Nahirapan ka ba doon sa Yung sinisi mo ba yung blindness mo? Parang kundi sana ako blind, hindi ganito. Like, Pagdating sa pagsisisi, hindi naman kasi nakasanayan ko na siya. Hindi naman ako naghahangad pa ng sana ganito na lang. Wala namang ganun. At some point siguro mahirap siya, pero at some point nagiging perk din siya kasi sa hospital, alam mo sa hospital, pagka bulag ka tapos may kasama ka, ang hirap ng pila, pero subukan mo kahit mukha siya mahirap. kahit Pag wala kang kasama, sikasuhin ka eh. Sikasuhin ka. Promise yun. Nakakatakot yun. Pero totoo. Talagang yan, Ilang beses na. magkakaroon ka ng difference, ma-differentiate mo yun dahil ilang beses ka na nandala sa hospital. Kasi kahit tingnan mo may mga ilang beses kasi siyempre may guide. Ang nangyayari, magdidepende yan sa guide. Sabi, may kasama na, bahala yung kasama, ganun. Pero ikaw, yung baby nyo, yung first baby nyo, nung pag-asikaso sa misis mo, pagdala sa hospital, may kasama kayo? May kasama ka? O talagang Wala. solo? Dalawa lang kayo talaga? Tricycle driver lang. Alam ba kuya ko yun? Wow. Tsaka Bigat nun. Ma'am Annabel, ang hanganak na si Mrs. alam ko, di uwi ako. Sabi ko, magluluto ako ng ganito, ganyan. Dito ka muna ha. So, hindi ko alam kasi dahil dadalawa nga kami. O punta ako tapos abang ako sa labas. Tapos ayaw ko isakay. Sabi nila, naririnig ko, ka lang pamasahe yan. Paano yung nakarating dito? Yung mga ganun, no? Hindi ko alam anong gagawin ko kasi siyempre, hindi yun, nagmamadali ka. Kailangan makapag-asikaso sa bahay at maibalik ka agad para mabantayan mo lang si Mrs. So, ang ending, natagalan ako. Buti may nagsakay pa rin. Pero, hindi ko na naabutan yung eksaktong panganganak ni Mrs. Pagbalik ko sa hospital, nanganak na. Buti na lang, safe. Iniwan mo muna siya, tapos nag-prepare ka sa bahay. Di ba? Masakit doon kasi, masakit yung kasi, syempre, yung sa part ng nanay, dapat, nandun ka. hindi ramdam niya yung presensya mo, di ba? Pero nagsabi naman ako, sabi ko, hindi ko, alam mo naman dalawa tayo, naiintindihan naman niya yun. Kaya lang, Naiintindihan niya naman yun. kaya lang, bilang siyempre ama, alam mo na, sana sa mga ganitong instances, kasama mo, di ba? Kaya lang talagang, alam mo, hinihingi ng pagkakataon. So, yun, isa yun sa mga naging challenges na naranasan ko bilang ito naman tayo siyempre mag-aaral na, di ba? Lumaki na. Hindi, siyempre, wait lang. Yung daily, Ano ikaw, pa? talagang na-experience mo ba yung, like, ikaw yung magpapakain sa bata?
Literal, papaligo, literal. papatulog. Yun, actually mahirap yung pagpapakain sa umpisa. Tsaka yung ito pa, hindi lang yun, yung pagdadrop ng gamot, yung pagpapainom ka, Oo, isa pa yan. mahirap, mahirap yun. Anong ginagawa mong paano mo ginagawa yung pumibibig, siyempre, pero paano, Hayaan mo na siya sa'yo? magkwento. Kaya tinatanong ko sa kanya. Paano mo ginagawa yun? Sige. Pagpapainom? Wala namang Pagpapainom, overdose yan. Sabi ni Lopez, wala ka dyan. hindi. Ikaw. Pagdating talaga sa gamot, alam mo, Ah, ang nagiging sikreto ko doon, yung pagiging friendly. Pagiging friendly ka sa lahat sabi, ng nasa paligid kapitbahay. mo. Oo, kasi, naku, yun na, dito sa Siyempre, Pilipinas, maingat wala ka dun eh. talaga. Oh, dito sa Pilipinas, walang paraan. Pero sa ibang bansa kasi meron. Nag-research ako. Meron ako nakita. Kaya lang, sabi ko, magpapabili ako ng ganun. Kaya lang, lintik ang shipping. Mahal. Gadget? Sobrang, Kailangan ng gadget? Oo, meron. May paraan. Pero sa Pinas, wala. Kaya ang paraan So, in talaga short, na kailangan. kapitbahay. Magbibuild ka ng magbibuild ka ng rapport sa kapitbahay. Wala pa man yung anak usually nyo. naman pag kapitbahay mo, Oo. friend mo na yan eh. No? So kapitbahay ang tinatawag mo. Hindi lahat. naman Kasi lahat. meron din kami Siyempre, natirhan. mamili ka rin naman eh. Hindi lahat. Pero kailangan gano'n. So, syempre, pag-araw, di okay lang. Minsan pupunta pa sila dito. Lalo pag alam nila na gano'n, uy, may gano'n siya. Kaya lang, ang nakakahiya, pagka halimbawa, May sakit. gabi, Oo, halimbawa may alas 12 sakit. ng gabi, anong gagawin mo nun? May lagnat. Pero so far naman, hindi ko alam kung yun ay provision siguro talaga ng Panginoon. Wala pa naman akong ganong na-experience na talagang alas 12 ng gabi kasi it's either halimbawa magkasakit tulad nung minsan isang ngipin yata yung lalaki ko problema sa ngipin tumutubong ngipin yan tapos hindi kumakain basta may mga kailangan siyang inumin tapos ang hirap-hirap niyang painumin kasi yun yung pinakamaloko kong anak yung bata talagang so nung time na yun andun kami sa nanay ko so kahit nga yung nanay ko nahihirapan kasi sa niya. So, ayun. Yun lang naman yung naranasan ko na pero hindi lang kami noon. Yun ay kumbaga talagang provision na ng Panginoon. Pero sana talaga masolusyonan yun. Yung ganong sana may pero pagpapakain kaya pa. Pagpapakain, pagpapakain hirap kaya din pa. yun. Pero ang gamot talaga kasi pag yung baby gamot. pa yung baby, mahirap eh. Kasi hindi ka po pwedeng sumobra diyan Hindi ka pwedeng magkulang. So, correct. Ayun ang Dosage solusyon. kasi yan eh. Meron talagang ang solusyon recommended pa sa ngayon. dosage. Friendship. Pagbibuild ng rapport sa kailangan talaga ganun pa. So, ayun. Ganun. Mabait ganun na naman. kapitbahay at sekreto. So sa anim mong anak, paano mo naman na sigurado or nai-ensure yung safety nilang lahat? Siyempre, anim yan. At saka, iba-iba ang edad niyan. Iba-iba ugali niyan. Diba? Tsaka, correct. yun, paano mo nasisiguro yung safety nila and yung pag-navigate mo din sa environment? Siyempre, Ito pa. given Pa- na nandyan din. Paano mo sila sinusubaybayan yung mga galaw nila? Anim yan. Di ba? Walang problema. Oo nga. Walang Dapat problema safety. pag naririto sa loob ng bahay lang, sa loob ng bakuran. Ang medyo challenging, pag lumabas na. Ngayon, ang technique ko doon, yun yung parenting style ko. Bata pa lang sila, nagbi-build na yung tiwala, dapat hindi sila takot sa'yo mag-open. Ganun binibuild ko kasi, ang mga anak ko, pag nasa labas, nagkukwento yan pagbalik, nagkukwento ganito, ganyan. So nalalaman ko ang mga mga bagay-bagay. Sa labas. Ngayon, kapag hindi kasi open yung anak mo, takot sa'yo, ganun, hindi yung magkukwento. So, wala yun. Hindi mag-work yung sinasabi ko. So, diyan papasok yung kung paano ako nagpapalaki, paano yung parenting style ko sa kanila. Kasi doon ko kinuha yun Kasi mahirap talaga, hindi madali. Tapos syempre, andyan na naman yung mga mababait na friends, kapitbahay. Ayun, pasok na Subaybayan si nila. kapitbahay na mabait. Taga-tingin-tingin. nila. Oy, Kahit anak hindi mo yung anak sabihin. Lopez. Oo. Diba? Ganon. Lalo na kapag yung ang anak mo siyempre sa mga first years niyan mahilig lumabas yan, gala yan Naku, itong babae ko, grabe. Oo, yung mga 3 years old, naku po. Talaga naman, buti na lang. Ang mga ate-ate niya dito, diyan sa taas, bait naman sila.
Pero Ano may ibig sabihin mga ng taas? Ano ibig sabihin ng dyan sa taas ng bahay? sa itaas namin, meron kasi dito sa may bandang itaas, lagi niya pinupuntahan. Tapos sa ibaba, medyo nakakatakot dahil highway. Hmm. Kasi Oh, so parang mababait pabundok naman ba sila. yan, yung lugar nyo? Ibig sabihin, Hindi naman masabi. nakahayaan mo silang lumabas? Ibig sabihin, nakakalabas talaga sila ng bahay na sila Nakakalabas, lang? nakakalabas. Oo. Ayaw ko rin namang ikulong. Minsan, kasi syempre, alam mo na, maraming uso ngayon, yung mga Safe pa nangunguha ng naman sa ganito, inyo, wala ganyan. naman kayo sa syudad eh, no? Pero sentro na rin, No. Bel, sa amin, Ma'am Annabel, dito sa... Hindi Yung naman kami kalsada, nasa... malapit sa ano, kalsada, yung mga daan National sa Road sasakyan. to, National Road. Oh! National Road. Maraming sasakyan. Kasi Hirap yan. nasa boundary kami ng nasa boundary na kami ng Ifugao at Nueva Vizcaya. So hindi na rin siya masasabing liblib talaga. So makikita ko may mga puno kasi malapit sa school, ganyan. Pero ano na rin to, wala kami doon sa mismong town namin na talagang liblib pa, bundok pa. Dito na kami sa medyo sentro. Alam mo na, internet. Kaya dito Uy, tayo. wait lang. Ano nga pala ang environment nyo dyan? Probinsya talaga? Ganon? Probinsya pa rin naman. Probinsya pa rin naman siya. Mm-mm. Pagka nasa labas ka, Tabi-tabi yung mga bahay? sentro. Tabi-tabi Oo, yung mga bahay? dito sa amin, tabi-tabi na rin kasi ano na rin, nasa bayan na kasi, ma'am, yung bahay namin. Nasa ano na. So, hindi mahirap gumalaw para sa isang blind like province yan, marami bang blind dyan. Hindi, yung kalsada nyo, yung kalsada nyo pantay, hindi yung babataas. Kasi may napuntahan kami dyan, yung biglang paakyat na matarik eh. Kahit na kapitbahay, kunting lakad lang eh, patarik na agad. Ganun ba? Pagdating dito, yung mga ramps and wala masyado, kaya talagang adjustment din kung may bulag dito na Mahirap. mahirap din pagka Eh hindi di ka lalo na pag may ahabulin kang bata sa labas, no? Kaya nga, yun Habulin, yung pinagpasalamat ko. Yun yung pinagpasalamat ko kasi pag tinawag ko yung pangalan, kahit malayo, sisigaw, Sagot na Daddy! Sagot na agad. Ayun. Hindi natatakot sa akin. Ito pala, Lopez, itungkol sa halimbawa, pagdidisiplina mo sa kanila, yung kumbaga paano mo yun sinasagawa at saka yung paano sila yung communication nyo, like kayo yung parents nila ay parehong blind, ano yun talagang 'di ba naturally adjusted na rin sila and sanay na silang mag-assist sa okay. inyo, parang automatic na yun. As long as mag-grasp nila yung information, pinapaalam na namin, minumulat na namin sila na, oy, ang daddy at mami mo, ganito, ganyan. Blind. Para alam na nila. Ganon. Tapos pagdating sa pagdidisiplina, hindi ako terror na tatay. Kinakausap ko lang sila. Talaga. Kasi galing ako dun eh. Hindi nag-work sa amin. Kasi ang Danas tatay mo. ko terror eh. Danas ko, hindi nag-work sa amin. Yung laging takot. Kasi lagi ka na lang pag andyan yung tatay, imbis na matuwa ko, sana na lang. Iwas. Wala na lang siya. Iwas. Tsaka hindi ka makakapagkwento. Yun yung ayaw ko eh. Yung hindi nagkukwento sa akin yung anak ko. Dahil kita mo yung mga, yung mga kabataan na ngayon. Tingnan mo yung epekto. Ayaw ko mangyari sa mga anak ko yun. Yung epekto ng hindi open sa Ilan magulang. taon na yung panganay mo? Di ba? Ilan taon na yung panganay mo? Magti-13 na. 12 na. Lalaki, 12 na. babae? Magti-13. Okay. Lalaki. Lalaki. So, anong grade na yan? Mag-high school na. High school na actually. Grade 7 na. Mag-grade 7 na itong pasukan. Paano naman sa mga school affairs, like mga activities sa school, paano nyo, ikaw ba ang hands-on dyan o mas hands-on si mami? Or both? Ay, pagdating sa mga school, ganyan-ganyan. Si mami. Pero pag halimbawa may pupunta sa school, sige, sasama ako. Pero mga assignments and si mami talaga. Siya mas mahusay sa akin. Sabi ko, sige, ikaw na. Kasi ang galing niyang gumawa ng mga paraan. Siyempre, hindi naman, gumagawa siya ng mga paraan kung paano sila magkaintindihan. Ako, hindi ko na tukuan masyado yan. So, pagdating sa mga ganyan, sabi ko, ikaw na muna, mami, ha? Di siya naman. Basta pagdating yung mga legwork. Pero sa mga school activities, nakaka-attend ka? Oo naman. No, Medyo mahirap, siyempre, lalo pagka malayo-layo. Alin? Legwork? Parang may sinabi kang gano'n. Ay, oo. Yung kanina, ay sabi ko, pagdating sa mga ganun yung mga kinakailangan mo ng mobility, medyo ako yung ron. Ako bahala ron. Pagdating dyan sa mga academic
activities, yan, si mother na. Mami na. May assignment, ganyan. Dito May naman gagawin sa, si ganito. Oo. Sa mga assist devices, meron ka bang mga Pero wait, devices na may tatanong lang ako sa Okay kanya muna. Tanong ko lang sa'yo, di ba, siyempre, 13 years old yung panganay mo, no? Pag mayroon silang mga activities sa school, tapos kailangan kayo, umaattend kayo, di ba? Paano ikaw tinitreat ng anak mo dyan? Pinakikilala ka rin ba sa mga kaibigan niya, mga kaklase niya? Proud ang anak ko. Proud naman siya. Ang Very medyo good, may problema yung teacher, alam mo yun, pagkakausap ka, parang minsan, lalo pag marami kayo, tapos nagpupasya ka, parang minsan hindi ko alam, hindi ba niya narinig, o ganun. Dahil siguro, alam mo na, typical, ina-underestimate siguro. Ng teacher. Pero, Feeling mo gano'n. May feeling kang gano'n. Oo. Pero May feeling akong sa mga kaklase, ng mga anak mo, paano ka tinatrato? Normal naman. Pero pag sa mga kaibigan ng anak ko, okay lang. Pero normal naman yun, siyempre, kahit naman sa mga ibang ganun talaga eh. Pero At siyempre, binatid yun yung anak mo, nagdadala rin ba siya ng mga kaibigan dyan sa bahay niya? Nagsasama siya at nag-i-stay sila dyan kahit nandyan kayo? oo, pero usually mga bata pa lang, pinakasama. Pagka, dahil 12 pa lang naman siya, hindi pa naman siya yung talagang naliligaw na. Hindi. Yung mga kaibigan mo na, yung mga kaibigan niya muna sa school, yung mga nagiging barkada sa school, dinadala niya dyan. Oo, may naglalaro. Dinadala niya. Oo, meron. Ang ibig ko lang sabihin kasi, di ba, yung may mga bata kasi na parang, kumbaga, tutuksoin sila, bubulihin sila ng mga kaklase. Ang tatay niya bulag, nanay bulag. Walang kayong na parang gano'n na medyo hindi ko alam hindi ko alam kung may hindi sinasabi yung anak ko, pero so far Pero sa pakiramdam niyo, wala naman. tuwing pupunta kayo sa school, yung trato naman, siyempre mararamdaman din natin yan eh. Pag kung ano ang mga datingan ng mga kaklase, okay naman. Iba-iba yan, maraming Pero normal lang yun. Kailangan mo lang ipakita at patunayan na hindi nga ganun. Oo. At yung mga anak mo naman, hindi ka naman kinakaya talagang isama-sama sa mga activities. Wala ka naging feelings na gano'n. Yun yung pinakamalupit doon. Hindi ka kakahiya ng anak mo. Bahala ka ikahiya ka ng bakit ba? Basta yung anak ko, hindi. Wala na. Ayun. Ayun, so ano naman yung bonding moments tsaka syempre, iba rin yan. Kasi nga dahil yung age nila iba. So, ano yung pagdating sa mga bata, yung mga mas bata, pagdating sa mga bata, tawag niyan, bedtime stories, palagi nagpapakwento. Kwento. Hindi nakakatulog. Kwento, gano'n. Minsan ikaw na So, ikinikwento mo sa kanila yung biyag ni Lamang. Kahit ano na lang, minsan gumagawa Pero na yun eh, di ba yun sa kwentong yan eh, doon sa lugar niya yun eh, yung biyag ni Lamang. Kaya sa YT, napasubscribe ako dun sa mga kwentong pambata, aghahanap ako ng mga fairy tale kasi umiiyak So, ganun. Usually ganun yung kapanding moment namin. Hahanapan ka talaga. Hahanapan, hindi makakatulog. Minsan, kahit teka muna, baka pwedeng bukas muna, inatong na ako. Sige, hindi ako makatulog dati pag Talaga naman. Pero worth it naman kasi natatandaan niya, alam mo yun. Hindi pa naman, papasok pa naman to sa leader, pero husay na. Pag hindi maaalala nila yun. Minsan talaga. Pero kayo, susungitan pero kayo Lopez, yung nagiging bonding time din ba niyo yung kayo ba namamasyal na sama-sama kayo? Anak mo, ikaw, asawa mo, may ganun, namamasyal kayo sa mga mall, gano'n? Or kahit saan, basta may gano'n ginagawa niyo, di ba, bonding time yung pagmamasyal? Gustuhin ba namin masyal sa mga mall, pero walang mall dito eh. Kami siguro na magtatapos. Yung basta, gano'n, namamasyal din kayo. Sa bayan. May gano'n kayo. Oo naman. Hindi. Grocery ba? Meron naman. Hindi lagi, pero meron. Dahil Sino nag-grocery sa inyo, Lopez? Mostly ako pag ganyang pamamalengke, grocery. Siyempre pagsama-sama kami, Nagsasama kami ka ng na. anak. Nagsama ka ng anak sa Minsan, grocery mo. minsan.
Teka lang excuse me. Kunin mo mami yung ano Okay doon. lang. Kunin mo yung 500 doon sa wallet. Doon sa bag na isa. Wait lang po. Sandali lang kuya. Sige, okay lang. Pa-edit na lang. Teka. Wait lang. Okay lang yan. Ayun, so, Lopez, balikan natin yung tungkol sa pamasyal, yung pag-grocery, sabi mo minsan sinasama mo sila pag Oo, pagka pero, ano yun? pag nataon nakasama ko sila Bigas sa mama. sa sa kuan, halimbawa namamasyal tapos sadya na yung mag-grocery, di kasama ko sila. Pero mostly pagka ganun mamamalengke, ako talaga. Ikaw na lang. Minsan naman pag halimbawa si Mrs. Mm. May pinuntahan tapos may kasamang ganyan excited ganyan. Sinasabay na. Pero, Lopez, meron ka... tricycle dyan? Ha? Kontak kayong tricycle o nag-aabang lang kayo lagi? May kontak Abang ba kayo lagi. nakakilala na? Wala kaagad? kaming contact. Abang talaga. Gusto ko itanong sana sa Lopez Okay. kung meron ka ng anak na talagang yung tumutulong na sa inyo. Yung pwede din sabihin talagang Sa bahay. parang, yung as, Nagluluto. talagang parang, tagaluto, Bumibili sa labas. or yung talagang nag-guide din sa inyo, nag-guide talaga po, saan pupunta, na Pagdating naman maasa sa mo sa guide. pag-guide. Pagdating na sa pag-guide, ito yung bata. Ito nag-ano. Yung panganay mo. Nagluluto. Ito pa nga, nagluluto rin yun. Nagluluto rin yan. Kaya na nun Yung kumilos sa pangalawa, bahay. ilang taon na ba? Pangalawa, they are 10. Hindi, pero Bella lang Kambal? mo, Kambal. Lopez at saka Annabel, yung may nag-guide, pero ang ibig sabihin, meron bang, talaga bang, kasi merong nag-guide na marunong yung alam nila alam nila ang gagawin. Yung Oo, mga anak mo ba, alam na talaga na, Sabi ko nga kanina, papalikan lang natin yun. As soon as makagrasp sila ng information, binubulat na namin. Kaya matik na alam na nila. Hindi na Nakakaintindi mahirap. na. Nakakaintindi na. Kumbaga hindi mo man sabihin, alam na nila yung ginagawa nila. Uy, Totoo yan. Oo, may ganun, may ganun. Relate ako dyan. Oo. Si Ash. wala kang sinasabi pero alam nila. Sila na Kahit ngayon hindi mo- magsasabi sa iyo agad hindi mo ba't natanong, Oo. Ma, may parating na may tao. tsaka hindi, magugulat ka na lang alam nilang bulag ka alam nila, di ba, gano'n, yung bata, alam nilang bulag ka pag may panahon na gano'n talaga na dumarating yun Oo. Gano'n Yun. naman, wala namang Pagdating sa pag-guide, lahat naman sila nakapag-guide. Kahit itong maliit ko, itong bullying kit, yung nag-daddy-daddy ko narinig nyo kanina. Nag-guide yan. Nag-guide yan. Tsaka natutulungan Totoo kami. Kung hindi nyo itatanong, isa sa pinagkakabalahan namin, nag-TikTok affiliate. Ayan. So natutulungan niya kami dyan kasi hindi lahat ng feature na accessible. So siya, natutulungan niya kami ron. Yung mga pag-a-add Ayan nung... hindi natin ganyan. napag-usapan pala. Ano pala yung source of income ninyo as mag-asawa sa ngayon? Since Typical, siyempre, nagmamasahe pa rin tayo. Though hindi man maipagkakaila na buhat On ng pandemic, humina na talaga. On call. mm, Humina na yung hindi kumpara dati, So may sa kanya kasi transcript, probinsya may transcription din. Kaya lang wala na rin, bagsak na rin ang kuha ng transcription dahil sa AI. So locals na lang, pero bihira na rin 'yun. Pag English kasi wala na So Ano pa? literally basically wala na rin yung transcription. So talagang ang pinagkakitaan namin tumasahe, tapos yung dito sa TikTok affiliate namin, tapos yung mga pasundot-sundot na kasi nagtitinda-tinda kami ng kung ano-ano dito naglo-load, Mhm. nagka-cash Tulad in, ng- cash out. Ganun. Ayos, So doon. Okay, oo. Doon naman awa Madagdagan ng lang, Diyos. Hindi ko alam pero nagkakasya naman. Sa ganun Oo, umiikot. Tsaka sabi di- mo, parang nabanggit mo nung hindi pa tayo kanina recorded, may mga tanim-tanim ka dyan, di ba? Sa Oo. paligid. So, malaki naman ba yung area mo dyan? Pinagkakitaan nyo ba yun? Or Hindi. pang personal Lang. Maliit lang kasi yung tinitira namin dito ay
premises ng school dahil si mami nag-aaral. So, nakiusapan namin yung management, baka pwedeng ano. Kasi dati hindi ako kasama, hindi kami kasama ng mga bata. Pero nakiusap kami na baka po pwede naman. Kasi ang siste dito, yung dorm hanggang 4 na estudyante o yung kwarto hanggang 4 na estudyante ang pwedeng maupahan. So ang nangyari, inukupa namin yung isang room. Tapos may backyard to, may may CR na sa loob, may lavabo, may Nakakatuwa Oh, naman. ang galing Nakakatawa naman kung So, ganun. paano yan? Pag nakagraduate na si mami, edi aalis na kayo sa di premises ng school. aalis kami and ngayon pa lang nasikaso na. Hindi. So most likely lilipat kami ng Hindi, probinsya. sabihin mo kay mami, ibagsak na lang niya para meron kayong bahay. Pero, Boss Lopez, baliktado sa mga bata, no? Alam naman natin ang education, nagsisimula yan sa bahay, eh. Paano nyo tinuturuan yung mga anak ninyo? Bawa, ganito, ito ang letter A, B, C, or color red, white, and blue. Pagdating Anong sa ginawa nyo yung sistemang gan? Paano nyo yun na ganap? Pagdating sa color, since ako naman ay may alam ko yung konsepto ng kulay kasi nakita ko na yun dati, may mga gamit-gamit naman dito sa bahay. Tapos siyempre sisiguraduhin ko muna kung tama ba yung kulay na yun. Ngayon may mga app naman tayong ginagamit diyan, di ba? Gumamit na kayo ng mga... Diyan papasok gumamit na. ang technology. Ayun na. Gagamitan ko muna at kakabisaduhin ko kung ano bang kulay yan. Paano ba yan? So, kabisado ko na. So, ipapakita ko na. So, ito, blue, ito. O, sa gano'n naman, nagkaigi. Ayun. Galing na naman ako. Nagkaigi. Matututo naman talaga yan sila, lalo na may mga ate at kuya na. Siyempre, hindi lang naman yung mga parents ang mag-ano dyan eh. Oo. Tsaka, diba, Ate at kuya. Tsaka sa tulong mga friends dyan sa labas. Sabi mo na. Sabi ko kapitbahay. nga. Bahay. Ayan. Halo-halo na. Diyan na pumasok ang tulong ng technology sa inyo, ha? Oo, malaking Ano bagay. yung mga Bagamat specific na Lopez, ano yung mga specific apps na ginagamit mo na nakakatulong sa'yo para ayan, sa mga bagay so parang na pinakamagaan dahil mahina yung internet dito. Seeing AI kami. Marami namang iba, pero Seeing AI yung gamit na gamit ko. Yung InVision, hindi kaya dito. Dati, yun ako. Pero ngayon, Seeing. Naka-ano ka ba? Naka-iPhone ka ba? Hindi. iPhone? Ano lang tayo, pangmasa. Android. Ayun, yung lookout din, maganda rin yung lookout. So, ginamit ko rin yun, pero para mas palagay ako dun sa Seeing AI. Ginamit ko rin yung Pati lookout. currency kasi, Yun mga no? una. Pati pera. Oo, yan ang unang gamit ko eh. Hindi nga lang ata accurate doon kulay, sa Seeing AI. Pero ang ayaw ko lang, yung sa kulay, sa kulay hindi sila accurate. Hindi siya Mag-BMIS ka mahirap. na lang. Hindi sila accurate pagkadating sa mga color. Kasi biruin mo, yung alam ko naman na blue tulad nung Durabox namin, nagiging brown, nagiging gray, pabago-bago. Hindi mamasa lang sa kulay talaga. So hindi Sa sila light accurate. reflection din siguro, tsaka sa distance kasi. Pero maliban doon sa gadget, sa technology, wala na kayong ibang ginamit tulad ng pagbili. Mga tools. Mga tools. Pagbili ng mga letters ng ito set ng alphabet. Hindi na kayo gumamit ng ganun. Talaga nag-rely na kayo sa technology. Si Mami ay alam naman. Siya kasi mas maalam din yung mga shape ng letter. Mas maalam. So gumagawa siya, mahilig kasi siya mga maggupit-gupit ng mga ganito. Hindi siya nagugupit. Ito ganito ng Ang letter nakakatuwa A. sa kanila, no, nagko-complement talaga sila, Kuya Koy, sa mga skills nilang mag-asawa. Kumbaga, si Lopez, meron siyang certain na ito yung role niya. Tapos si Mami naman, meron din. Na kumbaga, hati sila dun sa task. Kumbaga, pinagko-combine nila yun. very Kaya good. sanib puwersa sila. Diba? Oo. Mapapasana all ka na lang pag ganun eh. Kaya nga. Hindi tayo nagsanib puwersa din. Hindi na sana natalo yung mga Hapon, hindi ba? Kaya tama lang yun. Ano ba? Sanib So, puwersa. Lopez, meron din ba? May mga certain community or organization or may mga samahan ba na parang like ano ba, sa PWD group ba? Or meron ka bang mga kasali ka na grupo na parang nakakadagdag sa'yo ng nakakatulong ba sa mga different aspects ng buhay Alam mo dito sa amin, yung mag-asawa?
malungkot. Kalungkot. Yun yung gusto naming i-ano, kaya lang parang hindi supported ng mga pero yung mga kasali, yung mga dating connection ko pa lang nung nasa Maynila pa kami. Yun, pero dito sa amin, parang ewan ko, hindi nila binibigyan ng importansya yung ano. So, Sana ang ibig magbago. sabihin, mga dati mo ring friend na mga bulag din. Yun, Oo, yung yun mga yung sinasabi mo. Philippine, yung mga Doon siya organizations na dating, ano, doon Doon ako ka lang, connected. yun ang Sa akin, wala. kwentuhan mo. Wala. Walang ampi daw eh. Nakakatuwa din. Mm. Walang pidaw. Ampi Aba, daw eh. nakakalungkot nga. So, kaya sabi ko, nako, kailangan ano. Sinubukan namin i-raise yan dati, kaya lang, wala naman tayong power. Hanggang raise lang tayo, pero at least sinubukan, di ba? Tama. Anyways. Ayun, pero siguro sabi ko nga, mapag-uusapan din natin yan sa mga ano. Oo, kasi kailangan i-advocate natin yan eh. Pero sabi ko nga, meron pa naman mga iba. Kaya lang doon sa Maynila na, dahil nga may social media, so may connection pa rin tayo. Laking bagay, no? Laking bagay ng internet, ng social media connection. Ayun. So, Kuya Koy, meron ka pa bang bago tayo sa ating mga final messages, final words? Oy, medyo mahaba na rin yung interview natin at saka marami na rin talaga tayo na pag-usapan, no? Medyo na, nakuha din natin yung kumbaga kalaliman ng mga tanong eh. Oo nga. Sa kahabaan ng interview natin, talagang naarok din natin yung kalaliman. Tama. So, ayun nga, bago ako magtanong tungkol sa kung ano ba yung message na gusto mong i-share din sa iba pang visually impaired parents, baka may message ka or may question ka pa, Kuya Koy? Wala na muna. Wala pa, so far. Wala pa, so far. So, yun nga, Lopez, no? Salamat and gusto rin naming malaman kung ano yung message na pwede mo ibigay sa mga kapwa natin visually impaired na nasa parenting stage sa ngayon. Wala naman akong sabi ko na huwag kayong matakot, akong bahala sa inyo. Ay, ibig ko sabihin ay hindi, tama naman yung sinabi ko, huwag kayong matakot kasi ganun din naman subok-subok lang. Doon naman isa Siyempre, lahat naman ng first time nakakakaba talaga kasi siyempre alam mo yung fear of the unknown, hindi mo alam kung ano mangyayari. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. So, ganun ako. Kung natakot ako, hindi ako tatay ngayon. Tama. Ganun lang naman yun. Pero hindi, total na sasabi mo yan. Matanong ko lang sa'yo, ano yung experience mo bilang tatay na muntik na talagang parang, ayoko na, parang gusto mo na, suko na ako. Parang dumating ka ba sa point na, oo. Ako last na to, ayoko na talaga. Ayoko na. Hinihintay ko pa. May ganun ba? Wala pa naman. Hinihintay ko pa. Wow, sana all nga, Annabel. Hinihintay ko pa. Oo nga. Grabe, ko sarap pa. naman nito. Kumbaga, yung 8 years, ano pa yan Kumbaga, marami pa yan. Sa anim na anak na yan, hinihintay pa niya ha. 6 na yan. Hinihintay ko pa. Siyempre, lalaki pa yan. Hindi natin alam. Tama, correct. Very good, very naman good. ang message na yun, pero totoo naman. Huwag kayong matakot. Yun lang naman Kasi tinan mo, kahit sa yung mga may anak na visually impaired, bakit ba ba't ba sila nahihinder yung mga di ba takot naman nag-aalala sila na baka maging ganito at natatanim doon sa Lopez, tama yung sinasabi mo, huwag kang matatakot. Pag natakot ka, hindi ka makakatikim ng sarap ng pagiging tatay. Bahala na paano kayo yung experience? Yung experience sa pagiging tatay, iba rin di ba? Iba rin kayo sa binata ka talaga Iba yung experience sa pagiging tatay di ba? Ewan ko lang, di pa ako naging tatay Hindi, si Lopez. Ay, joke lang. Gusto maging tatay. Huwag mo na subukan. Huwag mo na subukan. Tama na yun sa pagiging nanay. Okay ka na sa nanay. Ito, Lopez. Okay. Since Father's Day ngayon ating sineselebrate, ano naman yung meaning sa'yo ng Father's Day at saka paano mo sineselebrate usually yung pagdiriwang ng Father's Day? Meaning sa akin ng Father's Day, Father's Day is a time of happiness and joy siguro. Kasi kung hindi natatatong dito sa amin, sa kultura din sa amin sa Ifugao, wala yung
babatiin ka ng Happy Father's Day. Wala kasing ganun. Walang Mabati-bati, ganun-ganun. happy. Usually Oo, western na yan at eh. kapag Western ka- culture yan eh. At kapag ka nakakarinig dito ng ano, feeling na corny, ang corny naman. Ano ba yun? Oo. Kaya sabik ako na mabati. Masarap naman sa pakiramdam eh. Sige, Oo, sige, sige. isa to sa inaabangan ko Lopez, Happy Father's Day talaga. And Ay, sobrang thank you sa pagpapa-unlock mo sa amin, pag-share mo ng mga kwento. At napatunayan namin na ikaw talaga yung karapat-dapat naming ma-interview ngayon. Yes, tama. Pinatunayan mo. Very good. Thank Pero you rin ito, po. siguro this will be the last question for now. Ano yung isang bagay na parang hino-hope mo na maalala ng mga anak mo tungkol sa'yo bilang tatay? Mm. Yung ano, Paano mo gusto na? Oo. yung maalala. yung way of parenting ko. Ayaw ko lumaki sila na magiging ano sila, stricto silang parent sa hindi naman masabi magiging stricto pero yung wag yung terror. Ayaw ko kasi nung ganun. Gusto ko mamamanan nito sa akin. Dahil talagang sinusumpa ko, hindi talaga nagwo-work eh. Wala talaga, hindi nagiging hindi naging okay sa akin, sa amin. Hanggang ngayon nga, kahit hanggang ngayon, alam mo, pinapanalangin ko, sana mamiss ko yung tatay ko. Kasi alam mo, kahit malayo ako, hindi ko Ay, na-miss. grabe. Sabi ko, Oo. masama ba akong anak? Minsan ganun, pero talagang alam mo, hindi ko na-miss ang tatay ko. Minsan si Missy, sabi niya, uy, tawagan mo naman tumawag ka naman doon. Hindi mo man lang ba kumustahin? Eh, alang-alang sa sa pakiusap niya, tumatawag naman ako, pero deep inside of me, hindi ko siya nami-miss. Parang wala lang. Alam mo kung Sanay ka na. Alam mo kung bakit? Mm. Dahil sa way of parenting niya, kung paano niya ako pinalaki. Ayaw ko nung gano'n. Gusto ko Hindi yung maganda yung memory mo sa kanya. alam mo yung gusto ko yung pagdating ng araw, kahit mga may asawa ng mga anak ko, punta naman tayo, daddy, doon tayo, yung gano'n. Gusto ko mamana nila yung Tsaka yung Para bonding, magkakapatid mamimiss ka lang. talaga nila. Para magkakapatid lang kayo. Tsaka yung bonding mamana nila to moments. sa akin. Bonding. Gusto ko yung gano'n eh. Yung kahit magtatay kayo, Simple minsan, lang. para magbarkada, ganyan. Para magbarkada lang, ganyan. Malaki na siguro yung panganay mo, no? Tangkad pa sa akin. Malaki pa sa akin. Grabe. Oo. Tangkad pa sa akin. Ayun. So, hindi pala yung last. Yung message mo na lang din sa mga bata, sa mga 6 children mo na, we're hoping na, kahit after 10 years, marinig nila yung message na ito, yung masasabi nila na, wow, ito yung mensahe sa akin ng tatay ko 10 years ago. Yung mga ganun. So, ano yung gusto mong sabihin sa kanila talaga? Lumaki kayong malusog, mahal ko kayo. Wala naman ako ibang Kasi ang mensahe ko pagdating dyan sa mensahe, ayaw kong idaan sa ganyan. Pagsasalita, gusto ko, na lang. Gawin ko Gusto mo na sa lang. gawa. Basta masabi ko, mahal ko sila at lumaki silang maayos sana, malusog. Kahit na, siyempre, hindi naman tayo yung talagang meron talaga. Minsan may pagkukulang siguro financially, pero sisikapin ko na pagdating naman dun sa moral support, may bibigay ko sa kanila. At mahal na mahal ko sila. So, yung mga iba Very na good. component Yun lahat ng nagsisimula. mensahe na yun, Pasok na doon. yung ibang component ng mensahe na yun, mararamdaman na nila. So, Ayos. time will come, maalala nila. Makapasyal nga dyan kila Lopez. So, punta ka dito. Yeah. Oo nga. Punta dito. Matikman natin yung kamote ni Lopez. Ayun. So, again, gusto namin pasalamat sa Lopez, and we're looking forward din na meron pa tayong mga ibang event or mga interview na pagsasamahan, siguro mga ibang topic or ibang di ba Kuya Koy? Kumbaga ito pa lang yung simula ng pagkakaroon natin ng connection ba? Although magkakakilala na rin tayo dati pa, pero hindi sa gantong, hindi natin alam yung mga ganitong bagay-bagay dati. Medyo seryosong connection. Hindi. Ano pala yun? Hindi, di ba? Oo. Yun nga, kasi na-enjoy ko yung conversation natin with Lopez. Ayan. Oo. So, Nakuha natin yung gusto natin makuha talaga di ba? ewan ko kung ano ba mo gusto makuha. Anong gusto? Anak. Gusto ko lang makuha na kung ano yung ginagamit ng app pag
nagtuturo siya. Si AI pala. Okay. Yeah, Thank you, Boss Lopez. Ayun. Ah, Maraming Buti salamat. na lang thank you, talaga Boss pag Lopez. malapit Thank you, na Ma'am matapos. Lopez, ha? Oh, Palawat na. yes, sir. Ayun. Oo. Sige, salamat at paalam po. Salamat. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig sa aming interview at sana na-enjoy ninyo. So, yun Oh, lang. hanggang Paalam. sa Ako muli. po, Hanggang sa Ines muli. Lopez. Yes. Thank you, Annabelle. Sa muli. Okay. Bye. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa espesyal na panayam na ito. Sana'y na-inspire Galing, kayo seryoso nyo, ah. sa panahon at Grabe sa talaga. walang Wait. kapantay na Uy, pagmamahal sa sana yun. Ama. Hanggang sa susunod, ipagpatuloy natin ang pagdiriwang ng mga ama sa ating buhay. Muli, mula sa organization, maligayang araw ng mga ama sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa espesyal na panayam na ito. Sana'y na-inspire kayo sa kwento ng ating panauhin at sa kanyang walang kapantay na pagmamahal bilang ama. Hanggang sa susunod, ipagpatuloy natin ang pagdiriwang ng mga ama sa ating buhay. Muli, mula sa PNSB Alumni Organization, maligayang araw ng mga ama sa inyong lahat. Maraming